at ang magkakahalong tinig ng milyon-milyong taong nagsisimula ng kanilang araw. Ngunit sa itaas ng lahat ng ito, sa ika-55 palapag ng isa sa pinakamataas na gusali sa Bonifacio Global City, may isang munting santuwaryo ng katahimikan. Dito sa malawak na balkonahe ng kanilang penthouse, abala si Lyra Reyes sa kanyang hardin. Hindi ito isang hardin na puno ng mga pambihirang rosas o mamahaling orkidya. Ito ay isang koleksyon ng mga halamang gamot at gulay na maingat niyang itinanim sa mga paso at kahoy na taniman tanglad basil oregano, sili at ilang puno ng talong. Bawat dahon na kanyang hinahaplos, bawat dakok ng lupa na kanyang dinadama ay isang piraso ng palawan na dinala niya sa gitna ng kagubatan ng semento. Sa edad na 29 taglay ni Lyra ang isang ganda na hindi nangangailangan ng kolorete o palamuti. Ang kanyang balat ay kayumang gihinulma ng araw ng kanyang sinilangang isla. Ang kanyang buhok itim at makapal ay malayang nakalugay sa kanyang likuran, umaalon sa bawat paggalaw. Ngunit ang tunay niyang kapangyarihan ay nasa kanyang mga mata, malalalim at madidilim, naglalaman ng karunungan ng kanyang mga ninuno at ng isang tibay na sinubok ng panahon. Habang inaalis niya ang ilang tuyong dahon, sa kanyang tanim na kamatis isang pamilyar na amoy, ang kanyang nalanghap, ang mamahaling pabango na laging gamit ng kanyang asawa. Kasunod nito ay ang dalawang malalakas, ngunit magiliw na braso na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Mahal bulong ni Marco de Villa sa kanyang tainga. Ang boses nito'y malambing at bahagyang paos pa mula sa pagtulog. Hinalikan niya ang batok ni Lyra na nagdulot ng isang pamilyar na kilig sa dalaga. Ang aga mo namang nagising. You're already talking to your plants again. Humarap si Lyra at sinalubong ang mga labi ng asawa. Kinukumusta ko lang sila. Sagot niya na may ngiti. Sabi ng tanim kong sili, namimiss ka na raw niya. Tumawa si Marco, isang tunog na para kay Lyra ay musika sa kanyang pandinig. Sa edad na 36, si Marco de Villa ay ang larawan ng tagumpay. Matangkad, matipuno at may mga matang kulay berde na tila nakikita ang kaluluwa ng sinumang kausap niya. Bilang tagapagtatag at CEO ng Viridia Tech, isang kumpanyang nangunguna sa sustainable technology, isa siya sa mga pinakakilala at pinakamayamang tao sa buong Asya. Ngunit sa harap ni Lyra, siya ay si Marco lamang, ang lalaking umibig sa kanya nang walang pasubali. They'll have to miss me a little longer, sabi ni Marco habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Lyra. Mayroon tayong mahalagang gabi mamaya. I'm so excited for you to finally see La Perla. Ipinasara ko ang private dining room para sa atin. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng restaurant, naramdaman ni Lyra ang isang bahagyang paninikip sa kanyang dibdib. Ang La Perla ay hindi isang ordinaryong kainan. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, isang lugar kung saan ang halaga ng isang plato ay katumbas na ng isang buwang sahod ng isang guro. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi na palitan ng isang anino ng pag-aalala. Marco, sigurado ka ba talaga dyan? Hindi ba pwedeng sa dati na lang nating kinakainan? Yung maliit na restaurant sa kanto na masarap ang sinigang, hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Ang mga palad ni Lyra ay bahagyang magaspang dahil sa paghahardin, isang bagay na gustong-gusto ni Marco. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung gaano katotoo ang babaeng nasa harap niya. Lyra, mahal, this is a celebration, paliwanag niya. It's our 3rd anniversary. I want to give you the best. Besides, it's time people see you for who you are, the queen of my life. Pero Marco, alam mo namang hindi ako komportable sa mga ganoong lugar. Mahinang sabi ni Lyra, ang tingin ay nasa kanilang mga kamay na magkahawak. Pakiramdam ko ay sinusuri nila ang bawat galaw ko mula sa damit hanggang sa paraan ng paghawak ko sa kubyertos. Para akong isang isda na iniahon sa tubig. Ito ang agwat
sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Si Marco ay lumaki sa yaman at kapangyarihan, sanay sa mga mararangyang pagtitipon at sa atensyon na kaakibat nito. Si Lyra naman ay lumaki sa isang maliit na komunidad ng mga katutubo sa Palawan, kung saan ang yaman ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa dami ng iyong ani at sa lalim ng iyong ugnayan sa kalikasan at kapwa. 3 taon na silang kasal, ngunit hanggang ngayon naroon pa rin ang pakiramdam na siya ay isang dayuhan sa mundo ng kanyang asawa. Isang mundong puno ng mga matang mapanghusga. "Hey," sabi ni Marco, habang marahan niyang itinitingala ang mukha ni Lyra. "Look at me. You belong wherever I am. Kung kasama mo ako, walang sino man ang may karapatang humusga sa'yo. At kung meron mang magtangka ako, ang bahala sa kanila." Ang sinseridad sa boses ni Marco ay sapat na para bahagyang mapawi ang kaba ni Lyra. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ipaglalaban siya ni Marco sa kahit kanino. Ngunit hindi nito nababago ang katotohanang may mga taong hindi matatanggap kung sino siya, at isa na rito ang ina ni Marco. Naalala ko lang ang nangyari noong huling family dinner natin pag-amin ni Lyra. Ang mga tingin ni Mama Elvira. Ang mga komento niya tungkol sa suot kong barot saya na galing pa sa tribo natin. Bumuntong hininga si Marco. Si Doña Elvira de Villa ay isang babaeng nabuhay sa tradisyon at reputasyon. Para sa kanya ang pagpapakasal ni Marco kay Lyra, isang babaeng walang kilalang apelyido at walang yaman, ay isang dagok sa kanilang pamilya. Kahit kailan ay hindi niya ito direktang sinabi, ngunit ipinaparamdam niya ito sa bawat kilos, sa bawat salita. "Mama is just." Traditional son, sabi ni Marco, kahit alam niyang hindi yun sapat na dahilan. She means well. Gusto niya lang na masanay ka sa mundo natin. Sa mundo ninyo ulit ni Lyra, sa kanyang isip. Hindi sa mundo natin. Marco ayos lang pilit ng ngiti ni Lyra. Ayaw niyang maging dahilan ng away sa pagitan ng mag-ina. "Sige, pupunta tayo sa La Perla. Para sa'yo. Para sa anibersaryo natin." Gumaan ang mukha ni Marco at niyakap niya muli si Lyra ng mahigpit. "Thank you, mahal. I promise you it will be a perfect night. Just you and me." Habang nakayakap siya sa asawa, nakatingin si Lyra sa labas ng balkonahe sa mga nagtataasang gusali na bumubuo sa skyline ng Maynila. Mula roon tanaw niya ang dalawang mukha ng syudad, ang makikinang na tore ng mga mayayaman, at sa di kalayuan ang mga nagkukumpulang bubong ng mga mahihirap. Naramdaman niya muli ang agwat. Isang agwat na hindi lang sa pagitan niya at ng mundo ni Marco, kundi sa pagitan ng buhay na kinalakihan niya at ng buhay na mayroon siya ngayon. Sa mga mata ni Marco, si Lyra ay hindi isang dayuhan sa kanyang mundo. Si Lyra ang kanyang mundo. Ngunit alam ni Lyra na sa mga mata ng iba, lalo na sa mga taong makakasalamuha nila, mamayang gabi, siya ay mananatiling isang tagalabas. Isang simpleng babae mula sa probinsya na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napadpad sa pugad ng mga elitista. At sa gabing iyon sa loob ng marangyang La Perla, hindi niya alam na ang lahat ng kanyang pangamba ay magkakatotoo sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang bahay ng mga De Villa sa Forbes Park ay hindi isang simpleng tirahan. Ito ay isang monumento. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak na lupain na papaligiran ng matataas na pader na binabantayan ng mga guwardiya at natatakpan ng mga mayayabong na puno ng akasya na mas matanda pa sa Republika. Ang disenyo nito ay klasikong Espanyol na may mga malalaking bintanang kapis sahig na gawa sa makintab na nara at mga antigong kasangkapan na tila bawat isa ay may sariling kasaysayan. Pagpasok pa lang ni Lyra at Marco ang bumungad sa kanila ay hindi init ng isang tahanan, kundi ang malamig at halos solemne na katahimikan ng isang museo. Ang hangin ay amoy floor wax at mamahaling bulaklak na nakaayos sa isang higanteng florerang porselana sa gitna ng bulwagan.
Sa mga dingding nakasabit ang mga oil painting ng mga ninuno ni Marco, ang kanilang mga mata ay tila nakamasid at humuhusga sa bawat bagong mukha na pumapasok sa kanilang pamamahay. Naramdaman ni Lyra na kusa siyang napatuwid ng tayo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanlamig. Kahit ilang beses na siyang nakapunta rito, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na siya ay isang bisitang kailangang mag-ingat sa bawat hakbang. Marco Hijo Lyra. Ang boses ni Doña Elvira de Villa ay sumalubong sa kanila mula sa sala. Ang ina ni Marco ay isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang dekada, 50, ngunit ang tindig at kilos ay parang hindi tumatanda. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na halatang gawa ng isang sikat na taga-disenyo at ang leeg nito ay napapalamutian ng isang kwintas na perlas. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Lumapit si Lyra at nagmano isang gawi ng paggalang na itinuro sa kanya mula pagkabata. Tinanggap ni Doña Elvira ang kanyang kamay, ngunit ang mga mata nito ay mabilis na sinuri si Lyra mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Lyra ng isang simpleng blusa at pantalon na maluwag mga damit na komportable at praktikal para sa kanya. Mukhang malusog kahidya, sabi ni Doña Elvira, na may isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pamumuhay sa syudad ay tila hiyang sayo. Sa pandinig ng iba ito ay isang papuri, ngunit para kay Lyra, mayroon itong ibang kahulugan. Para bang sinasabi nitong, nawawala na ang pagiging probinsyana mo, pero hindi pa rin sapat. Salamat po, Mama. Sagot na lang ni Lyra. Halikayo, nakahanda na ang pananghalian yaya ni Doña Elvira habang iginagabay sila patungo sa malawak na silid kainan. Ang hapagkainan ay mahaba at gawa sa solidong kamagong sapat para sa 20 tao. Ngunit ngayon, 3 lang silang nakaupo sa dulo nito na lalong nagpalitaw sa kalawakan at katahimikan ng silid. Ang mga kubyertos ay kumikinang na pilak at ang mga plato ay may gintong selyo ng pamilyang De Villa. Pakiramdam ni Lyra, ang isang plato pa lang ay mas mahal pa sa buong kabuhayan ng isang pamilya sa kanyang pinanggalingan. Habang nagsasalin ng sopas, ang isang unipormadong katulong sinimulan ni Doña Elvira ang kanyang pag-uusisa na nakabalat kayo bilang isang simpleng kumustahan. Nabalitaan ko mula kay Marco na mayroon kayong selebrasyon mamayang gabi, simula niya habang marahang hinahalo ang kanyang sopas. Sa La Perla, isang napakagandang pagpili, Hijo. It's our 3rd anniversary, Ma, sabi ni Marco na nakangiting hinawakan ang kamay ni Lyra sa ilalim ng mesa. Ang init ng palad ni Marco, ang tanging nagpapaginhawa sa pakiramdam ni Lyra. 3 taon na pala, sabi ni Doña Elvira na may bahagyang pagtaas ng kilay. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Lyra, nakapaghanda ka na ba ng isusuot mo para mamaya? Ito na. Ito na ang tanong na kinatatakutan ni Lyra. Opo, Mama. Mayroon na po akong napili. Mabuti naman, sabi ng matanda. Uminom ito ng tubig mula sa kanyang kopa bago nagpatuloy. Alam mo, noong nakaraang linggo, nakasabay ko sa isang charity event si Margarita Zobel. Ang kanyang manugang si Bianca ay naroon din. Napakaganda ng suot niyang damit. Isang likha ni Radyo Laurel. Simple lang pero elegante. Alam niya kung paano magdala ng sarili sa mataas na lipunan. Ganoon dapat. Naramdaman ni Lyra ang pag-atake. Hindi ito direkta ngunit malinaw ang mensahe. Hindi ka katulad ni Bianca. Hindi ka marunong. Lyra has her own style, mabilis na sabat ni Marco na bahagyang sumimangot. And she's beautiful in anything she wears. Alam ko, anak, sagot ni Doña Elvira, ang boses ay malumanay na tila nagbibigay payo. Hindi ko minamasama si Lyra. Ang akin lang, ang mundo natin ay mapanghusga. Isang pagkakamali lang sa pananamit at pag-uusapan ka na ng lahat. I'm only thinking of you, Lyra. Kailangan mong matutong protektahan ang pangalan ng pamilyang dinadala mo ngayon. Pangalan ng pamilya
Para kay Lira ang mga salitang yon ay parang isang mabigat na kadena na ipinulupot sa kanya. Hindi ba sapat na mahal siya ni Marco? Kailangan pa ba niyang maging isang devilla sa paningin ng lahat? Tahimik na lang si Lira na kumain. Bawat subo ay tila walang lasa. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa kanyang upuan habang ang mga mata ng mga ninuno ni Marco sa mga painting ay patuloy na nakatitig sa kanya. Kaya naman, para mamayang gabi pagpapatuloy ni Doña Elvira na tila hindi napansin ang namumuong tensyon, inilapag niya ang kanyang kubyertos at buong seryosong tumingin kay Lira. Umaasa akong pipiliin mo ang isa sa mga damit na ipinamili para sa iyo ni Marco. Yung mga galing sa Europa, wag muna yung mga katutubong kasuotan. Maganda ang mga yon, oo, pero para sa ibang okasyon. Ang La Perla ay nangangailangan ng isang partikular na antas ng pagiging sopistikado. Ito ay hindi na isang payo. Ito ay isang utos. Naramdaman ni Lira ang pamilyar na kirot. Ang kanyang mga katutubong kasuotan ay hindi lamang damit. Ang mga yon ay bahagi ng kanyang pagkatao, ng kanyang kultura, ng kanyang kasaysayan. Ang sabihing hindi yon nababagay ay parang pagsasabing siya mismo ay hindi nababagay. Tumingin siya kay Marco naghahanap ng tulong, ngunit nakita niyang ang kanyang asawa ay nasa isang mahirap na kalagayan sa pagitan ng pagtatanggol sa asawa at paggalang sa ina. Mama Lira will decide what to wear, sabi ni Marco. Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing tigas ng kanina. Mayroon itong bahid ng pakiusap at umaasa akong magdedesisyon siya ng tama matatag na sagot ni Doña Elvira bago tumawag sa katulong. Pakidala na ang dessert. Natapos ang pananghalian na halos walang nagsasalita. Si Doña Elvira ay nagkunwaring abala sa kanyang telepono habang si Marco ay pilit na gumagawa ng usapan na hindi naman pinapansin. Si Lira naman ay nagnanais na lang na maging hangin para hindi na siya mapansin. Sa biyahe pa uwi, habang tinatahak ng kanilang kotseng may driver, ang magulong kalsada ng EDSA, nanatiling tahimik si Lira habang nakatingin sa labas ng bintana. Huwag mo na lang pansinin si Mama. Mahal basag ni Marco sa katahimikan. Alam mo namang ganoon lang talaga siya. She's just worried about what other people will say. Pero iyon na nga ang punto, Marco, mahinang sagot ni Lira, hindi pa rin lumilingon. Bakit kailangan nating isipin kung anong sasabihin ng ibang tao? Hindi ba sapat na tayo? Natahimik si Marco. Alam niyang tama ang asawa niya, ngunit hindi niya kayang baguhin ang mundong kanyang ginagalawan sa isang iglap lang. Hinawakan niya ang kamay ni Lira. Sapat ka. Sobra-sobra ka pa. I'm sorry, I'm so sorry, Lira. Lumingon si Lira at ngumiti ng pilit. Isang ngiti para pagaanin ang loob ng asawa kahit ang sarili niyang kalooban ay mabigat. Alam niyang mahal siya ni Marco. Ngunit ang pagmamahal na iyon sa mga sandaling tulad nito ay tila hindi sapat para punan ang malaking agwat na namamagitan sa kanila. Ang anibersaryo na dapat sana'y isang masayang selebrasyon ay nagiging isang pagsubok. Isang pagsubok kung saan kailangan niyang pumili ang manatiling totoo sa kanyang sarili o ang maging ang babaeng inaasahan ng lahat na dapat niyang kahinatnan. Pagdating nila sa kanilang penthouse agad, na dumiretso si Lira sa kanilang silid tulugan. Ang pakiramdam ng bigat sa kanyang dibdib mula sa pananghalian kasama si Doña Elvira ay hindi pa rin nawawala. Sa katunayan, tila mas bumigat pa ito habang papalapit ang gabi. Bawat sulok ng kanilang maluwag na apartment mula sa mga mamahaling pinta na nakasabit sa dingding hanggang sa mga kagamitang gawa sa Italia ay tila sumisigaw ng isang katotohanang masakit tanggapin. Hindi ito ang kanyang mundo. Sumunod si Marco, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lira, let's talk about this, sabi niya ng may lambing. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marco, sagot ni Lira, pilit pinapasigla ang boses. Naiintindihan ko naman ang mama mo.
Gusto niya lang ng pinakamabuti para sa atin. Ngunit ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig, walang lasa at walang katotohanan. Lumakad siya patungo sa walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na kanyang kinalakihan sa Palawan. Ang isang pader ay puno ng mga sapatos na may iba't ibang taas ng takong, marami sa mga ito ay hindi pa niya nasusuot. Sa kabilang pader nakahanay ang mga handbag na may mga pangalang pamilyar lang sa kanya dahil sa mga magazine. At sa gitna ang mga damit, isang bahaghari ng seda satin at chiffon mula sa mga pinakasikat na fashion house sa buong mundo. Valentino, Chanel, Dior, lahat ay regalo ni Marco. Lahat ay mga simbolo ng buhay na hindi niya pinili. Huminga siya ng malalim at sinimulang haplusin ang mga tela. Ang mga ito ay malambot at makinis, ngunit para sa kanya ang mga ito'y malamig at walang buhay. Para siyang nasa isang tindahan pumipili ng isang costume na isusuot para sa isang pagtatanghal kung saan ang papel niya ay asawa ni Marco de Villa. Nakatayo si Marco sa may pintuan, tahimik na nagmamasid. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa bawat galaw ni Lyra. "You don't have to wear any of those if you don't want to," mahina niyang sabi. Lumingon si Lyra at sa pagkakataong yon hindi na niya naitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero ito ang gusto ni Mama Elvira. Hindi ba ito ang tama? Ito ang sopistikado. It's not about what my mother wants. It's about you. It's about us. Git ni Marco lumalapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga balikat ni Lyra. "Gusto kong maging masaya ka ngayong gabi. Gusto kong makita ang Lyra na minahal ko, yung babaeng kayang ipaglaban ang pinaniniwalaan niya kahit sino pa ang kaharap." Ang mga salita ni Marco ay tumagos sa puso ni Lyra. Iyon nga ba siya, ang babaeng matapang o ang babaeng unti-unti nang nilalamon ng anino ng kanyang asawa? Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng nalilito. Hinaplos niya ang kanyang braso, ang balat na kayumanggi na tila naging mas maputla sa ilalim ng artificial na ilaw ng closet. "Hindi ko na alam, Marco," bulong niya. "Hindi ko na alam kung paano maging pareho. Ang maging si Lyra Reyes ng Palawan at ang maging si Mrs. Lyra de Villa ng Maynila." Niyakap siya ni Marco mula sa likuran, ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Tumingin sila pareho sa kanilang refleksyon sa salamin. "You don't have to choose," bulong ni Marco. "You can be both. You are both. At mahal kita dahil doon." Sa isang sulok ng closet sa likod ng mga kumikinang na gown, may isang lumang baul na gawa sa kahoy. Ito ang tanging gamit na dinala ni Lyra mula sa Palawan. Lumuhod siya at binuksan ito. Ang amoy ng tuyong dahon at dagat ay tila lumabas mula sa baul, isang amoy na naghatid sa kanya pabalik sa kanyang kabataan. Maingat niyang inilabas ang isang damit. Ito ay isang simpleng bestida na abot hanggang tuhod, gawa sa telang inabel na hinabi mismo ng mga kababaihan sa kanilang tribo. Ang kulay nito ay malalim na indigo, pinalamutian ng masalimuot na borda ng mga ibon at bulaklak na matatagpuan lamang sa kagubatan ng Palawan. Ang bawat tahi ay may kwento. Ang bawat disenyo ay isang panalangin. Para kay Lyra, ito ay hindi lamang damit. Ito ay isang sandata, isang baluti. Itinapat niya ito sa kanyang katawan at muling humarap sa salamin. Ang kulay ng damit ay nagbigay buhay sa kanyang balat. Ang simpleng hiwa nito ay bumagay sa kanyang katawan. Sa suot na yon, hindi siya si Mrs. de Villa, siya si Lyra. Ito, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Ito ang isusuot ko. Nakita niya ang panandaliang pag-aalala sa mukha ni Marco na mabilis din nitong pinalitan ng isang pilit na ngiti. Naintindihan ni Lyra. Nauunawaan niya ang takot nito, ang takot na mapahiya siya, nasaktan siya ng mga mapanghusgang salita ng iba. "Mahal, it's beautiful," sabi ni Marco, at alam ni Lyra na nagsasabi ito ng totoo. Pero, sigurado ka ba? Alam mo kung gaano kakritikal ang mga tao sa La Perla. Baka lang
Baka lang ano, Marco, tanong ni Lira, hindi galit kundi may pag-unawa. Napagtawanan nila ako, napagbulungan nila ako, naisipin nilang hindi ako nababagay. Humakbang siya palapit sa asawa. Nangyayari na yan kahit anong isuot ko. Kahit suotin ko pa ang pinakamahal na gown sa closet na ito, makakahanap pa rin sila ng dahilan para sabihing hindi ako karapat-dapat. Dahil hindi sa damit ang problema, nasa isip nila, nasa pagtingin nila sa akin. Huminga siya ng malalim. Kung hahayaan kong diktahan nila kung sino ako, kung ano ang dapat kong isuot, para ko na ring sinabing tama sila. Na may mali sa pagkatao ko at hindi ako papayag doon. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng nalilito kanina. Ito na ang babaeng una niyang nakilala at minahal, isang babaeng may paninindigan puno ng tapang at dignidad. Isang malawak na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marco. Nawala na ang lahat ng pag-aalala. Ang nakikita na lang niya ay ang reyna ng kanyang buhay, handa nang humarap sa anumang laban. "You're right," sabi niya. Ang boses ay puno ng paghanga. Hinawakan niya ang pisngi ni Lira. "I'm sorry for doubting. I was just trying to protect you." "Alam ko," sagot ni Lira. "Pero minsan ang pinakamagandang proteksyon ay ang pagiging totoo sa sarili." "Then wear it," sabi ni Marco. "Wear it with pride. At kung sino man ang magtangkang maliitin ka ngayong gabi, ipapaalala ko sa kanila kung sino ang kinakalaban nila." Hinalikan niya si Lira, isang halik na puno ng pangako at suporta. Habang nakapikit si Lira, naramdaman niyang bumabalik ang kanyang lakas. Ang damit na ito ay hindi na lang isang bestida. Ito na ngayon ang kanyang uniforme, ang kanyang watawat. Ang gabing ito ay hindi na lamang isang simpleng selebrasyon ng anibersaryo. Ito ay naging isang digmaan para sa kanyang pagkatao, para sa kanyang lugar sa mundo. At si Lira Reyes Armado, ng kanyang simpleng damit na hinabi mula sa kanyang pinagmulan, ay handa ng lumaban. Ang La Perla ay nakatayo sa isang tahimik na sulok ng Makati, nakatago sa likod ng matataas na pader na nababalutan ng halaman, na para bang sinasadyang ilayo ang sarili mula sa karaniwang tao. Walang malaking karatula sa labas, tanging isang maliit at eleganteng plakang tanso na may nakaukit na pangalan ng restaurant. Para makapasok dito, kailangan mo ng reserbasyon na ginawa ilang buwan na ang nakalipas, o kailangan mong maging isang Montenegro, isang Zobel, o isang De Villa. Pagbaba pa lang nila mula sa kanilang itim na sedan na minamaneho ng super, sinalubong agad sila ng isang valet na mabilis na kinuha ang susi ng sasakyan. Ramdam agad ni Lira ang pagbabago sa hangin. Ito ay mas pino, mas tahimik at mas mabigat. Habang naglalakad sila sa pasilyong gawa sa marmol, patungo sa pangunahing silid kainan, pinagtitinginan sila. Si Marco sa kanyang perpektong pagkakatahi na suit ni Armani ay tila isang Diyos na naglalakad sa lupa. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Lahat ng mata ay nasa kanya puno ng paghanga at paggalang. Ngunit kapag ang mga matang iyon ay lumilipat kay Lira, nagbabago ang ekspresyon. Mula sa paghanga ito ay nagiging pagtataka. Ang iba ay may halong pagkalito, at ang ilan, lalo na ang mga babaeng nakagown, na kumikinang sa mga alahas, ay may hindi maitatagong pagkutya. Ang kanyang damit na inabel na sa loob ng kanilang penthouse ay simbolo ng kanyang lakas, ay tila naging isang kasalanan sa lugar na ito. Ang malalim na kulay indigo nito ay naging masyadong simple sa gitna ng karagatan ng mga kumikinang na tela. Ang borda na gawa kamay ay tila naging magaspang kung ikukumpara sa mga makinang na kristal at diamante. Hinigpitan ni Lira ang hawak sa braso ni Marco. Bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman ni Marco ang kanyang panginginig. "Just look at me," bulong ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa unahan. "Huwag mo silang pansinin. They don't matter.
Sinubukan ni Lira na sundin ang payo ng asawa ngunit mahirap. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Sino yan bago ba niyang katulong taga-probinsya halata sa suot? Marco de Villa really has exotic tastes. Isang Metro D na nakasuot ng tuxedo ang sumalubong sa kanila na may malawak na ngiti. Mr. de Villa, good evening. Welcome back to La Perla. Your private room is ready. Thank you, Antonio. But we've changed our minds. We'll take a table in the main dining hall tonight, sabi ni Marco, ang boses ay matatag. At malinaw sapat para marinig ng mga nasa malapit na mesa. Nagulat si Lira. Ito ay isang desisyon na ginawa ni Marco sa sandaling iyon. Nauunawaan niya kung bakit. Ang pagkuha ng private room ay parang pagtatago. Ang pagpili na kumain sa gitna ng lahat ay isang deklarasyon. Isang pagpapakita na hindi sila nahihiya-hiya na hindi nila itatago kung sino si Lira. Of course, sir. Right this way, sabi ni Antonio na walang bakas ng pagtataka at iginiya sila sa isang magandang mesa sa gitna ng silid sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Habang inihahatid sila sa kanilang mesa, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lira. Marco darling, what a surprise to see you here. Ang boses ay matinis at puno ng huwad na kasiglahan. Paglingon nila, nakita nila si Isabel Montenegro, nakaupo kasama ang kanyang asawang si Ricardo sa isang mesa malapit sa kanila. Si Isabel ay ang reyna ng alta sosyedad ng Maynila. Ang kanyang blonde na buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng isang makeup artist at sabi ng mga chismis ng isang kilalang cosmetic surgeon. Nakasuot siya ng isang puting-puting gown na hapit sa kanyang katawan at ang mga diamante sa kanyang leeg at mga kamay ay kumikinang sa bawat paggalaw. Ang tingin ni Isabel ay dumaan kay Lira na parang hangin bago tumuon kay Marco. Ngunit sa isang iglap na yon, nakita ni Lira ang malamig na pagtatasa sa mga mata ni Isabel. Isang tingin na sumusuri at humuhusga. Isabel. Ricardo, bati ni Marco formal at bahagyang malamig. Good evening. You should join us, alok ni Isabel. Our table is big enough. Si Ricardo Montenegro, isang lalaking dating makisig, ngunit ngayon ay may mga guhit ng pag-aalala sa mukha, ay ngumiti lang ng pilit. Halatang hindi siya komportable. Thank you, Isabel. But tonight is a special night for me and my wife, sagot ni Marco, habang marahang inilalagay ang kamay sa likod ni Lira, isang kilos ng pag-aari at proteksyon. We're celebrating our anniversary. Sa wakas ay napilitang tumingin si Isabel kay Lira. Isang nangiting plastic ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, of course. Your wife, Lira, isn't it? Sabi niya sa pangalan ni Lira na para bang ito'y isang bagay na mahirap bigkasin. That's a very interesting dress you have on. Very ethnic. Ang salitang ethnic ay binitawan niya na parang isang insulto. It's from my hometown. Hand-woven by the women of my tribe, sagot ni Lira. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hindi siya magpapadala sa panunuya nito. How quaint, sabi na lang ni Isabel bago muling bumaling kay Marco. Enjoy your evening, sabi ni Marco at marahan ng iginiya si Lira palayo. Pagkaupo nila sa kanilang mesa, huminga ng malalim si Lira. Mukhang masaya ang gabing ito, sarkastiko niyang sabi. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. She's a snake. Don't mind her. Ngunit habang nag-o-order sila ng pagkain, naramdaman ni Lira ang mga mata ni Isabel na nakatutok sa kanila. Hindi ito simpleng pag-usisa. Ito ay puno ng puot. Maya-maya pa habang naghihintay sila sa kanilang pagkain, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang particular na ringtone na alam ni Lira ay para lamang sa mga pinaka-urgent na tawag mula sa kanyang kumpanya. Tiningnan ni Marco ang screen at napakunot ang noo. I have to take this, sabi niya. Ang boses ay puno ng paghingi ng paumanhin. It's about the Montenegro deal. May problema raw sa proposal nila.
It will just be 5 minutes, I promise. Iyon din ang apelyido ni Ricardo at Isabel na unawaan ni Lyra. Ang negosyo ay negosyo. Sige, okay lang. Take your time. Tumayo si Marco, hinalikan siya sa noo at naglakad patungo sa mas tahimik na bahagi ng restaurant malapit sa bar para sagutin ang tawag. Naiwan si Lirang mag-isa sa gitna ng pugad ng mga elitista. Sinubukan niyang maging abala. Uminom siya ng tubig. Inayos niya ang kanyang serbilyeta. Pinagmasdan niya ang mga kumikinang na ilaw ng chandelier. Ngunit kahit anong gawin niya, ramdam niya ang mga tingin. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang tingin mula sa mesa ni Isabel Montenegro. Nakita niyang nag-uusap sina Isabel at Ricardo. Si Isabel ay galit na nagsasalita, habang si Ricardo ay tila sinusubukang pakalmahin ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Ricardo at naglakad patungo sa banyo na tila sumusuko na. Naiwan si Isabel na mag-isa sa kanyang mesa. Tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Marco. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lyra. At sa mga mata nito, nakita ni Lyra ang isang desisyon. Isang masamang desisyon. Dahan-dahang tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang kanyang kopita ng red wine at nagsimula siyang maglakad, diretso, patungo sa mesa ni Lyra. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Bawat hakbang ni Isabel ay parang isang mabagal na pagpadyak ng tambol ng digmaan. Alam niyang may masamang mangyayari. Ang paglalakad ni Isabel Montenegro patungo sa mesa ni Lyra ay parang isang eksena sa isang pelikula na pinabagal ang takbo. Ang bawat kilos niya ay kalkulado at puno ng layunin. Ang pag-angat ng kanyang baba, ang bahagyang pag-indayog ng kanyang balakang, sa loob ng hapit na puting gown ang paraan ng paghawak niya sa kopita ng alak. Lahat ay isang pagtatanghal ng kapangyarihan at paghamak. Ang mga usapan sa mga kalapit na mesa ay unti-unting humina. Nahinto ang pag-angat ng mga tinidor. Ang mga tingin na kanina'y palihim ay naging hayagan na. Nakaramdam sila ng paparating na unos at walang sino man ang gustong makaligtaan ito. Huminto si Isabel sa tabi mismo ng mesa ni Lyra. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid na parabang sinusuri ang isang bagay na hindi kaaya-aya at ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Lyra na may halong pandidiri. Nasaan na ang prinsipe mo? Tanong ni Isabel. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Iniwan ka na ba niyang mag-isa dito? How rude of him! Pinilit ni Lyra na manatiling kalmado. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Isabel, hindi nagpapakita ng anumang takot. May tinatapos lang siyang mahalagang tawag. Babalik din siya agad. Isang tawang mahina at mapang-asar ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Isang mahalagang tawag. Oo naman, laging may ganyan hindi ba? Lalo na kapag kailangan nilang takasan ng isang nakakahiyang sitwasyon. Naramdaman ni Lyra ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Walang nakakahiya sa sitwasyon namin, Mrs. Montenegro. Talaga ba? Sabi ni Isabel. Inilapag ang kanyang kopita sa mesa ni Lyra nang may bahagyang kalabog. Lumapit siya nang kaunti ang kanyang mamahaling pabango ay humalo sa hangin, halos nakakasulasok sa tindi. Sabihin mo sa akin, Lyra, ano ang pakiramdam? Ang makaupo sa isang lugar na tulad nito na alam mong hindi ka nababagay. Ang mga salita ay direkta at walang paligoy-ligoy. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. May karapatan akong mapunta rito tulad ng kahit sino, matatag na sagot ni Lyra kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na sa loob ng kanyang dibdib. Karapatan, muling tumawa si Isabel. O ang mga mahihirap at ang kanilang ideya ng karapatan. Ang karapatan ay kailangang pagtrabahuhan, Hija. Kailangan itong magmula sa tamang dugo, sa tamang pamilya. Hindi ito basta na lang nakukuha sa pagpapakasal sa isang mayamang lalaki. Ang bawat salita,
ay isang patalim. Naramdaman ni Lyra na ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatutok sa kanila, uhaw sa bawat salitang kanilang bibitawan. Hindi mo alam ang kwento namin, sabi ni Lyra. Ang boses ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Pero alam ko ang kwento mo. Ito ay isang kwentong kasing tanda na ng panahon, sabi ni Isabel habang dinuduro ang isang daliring may perpektong manicure kay Lyra. Isang magandang dalaga, mula sa probinsya, walang pera, walang pangalan. Gagamitin ang kanyang ganda at katawan para akitin ang isang mayamang lalaki na pagod na sa mga babae mula sa kanyang sariling mundo. Magpapanggap siyang simple inosente at naiiba. Isang klasikong Cinderella, hindi ba? Pero ang totoo, isa ka lang. Oportunista. Ang salitang oportunista ay tumama kay Lyra na parang isang sampal. Ito ang pinakamasakit na akusasyon na maaring ibato sa kanya dahil ito ang kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Mali ka, Mariing, sabi ni Lyra. Mahal namin ni Marco ang isa't isa. Pagmamahal is mid ni Isabel. Ganun ba ang tawag mo dyan o baka naman? Pasasalamat. Pasasalamat dahil iniahon ka niya mula sa putikang bukid na pinanggalingan mo. Sabihin mo sa akin gaano katagal bago ka nasanay sa mga ganitong bagay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong restaurant, sa mga sutlang kumot, sa mga diamante, sa buhay na hindi mo kailanman mapapangarap kung hindi dahil sa kanya. Tumayo si Lyra. Hindi na niya kayang manatiling nakaupo habang dinudungisan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagtayo ay nagbigay sa kanya ng kaunting bentahe, ngunit si Isabel, na mas matangkad dahil sa kanyang takong, ay nakatingala pa rin sa kanya. Tumigil ka na, sabi ni Lyra, ang boses ay mababa at nagbababala. Bakit? Dahil masakit ang katotohanan, hamon ni Isabel, ang nangiti sa kanyang mga labi ay lalong lumawak. Lahat kami dito, alam namin kung ano ka. Isa kang prohekto. Isang charity case na ginawang asawa ni Marco. Isang palamuti na galing sa gubat para magmukha siyang mas makatao. Ang bawat pangungusap ay mas masakit kaysa sa nauna. Ginamit ni Isabel ang pagiging aktivista ni Lyra laban sa kanya. Ang salitang gubat ay sinadya upang iparamdam sa kanya na siya ay isang hayop, isang taong hindi sibilisado. Wala kang alam tungkol sa pagkatao ko, nanggigigil na, sabi ni Lyra. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Oo, alam ko. Alam kong ang mga katulad mo ay sanay sa hirap. Sabi ni Isabel, ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng kamandag. Pero hindi ka sanay dito. Tignan mo ang sarili mo. Kahit bihisan ka pa ng ginto, lalabas pa rin ang tunay mong kulay. Tingnan mo yang suot mo. Basahan. Basahan na dinala mo sa pinakamahal na restaurant sa Maynila. Wala ka talagang hiya. Ang pag-atake sa kanyang damit ay ang huling patak. Ang damit na ito na simbolo ng kanyang pagkatao at paglaban ay ginawang isang simbolo ng kahihiyan. Ang damit na ito ay mas may dignidad. Kaysa sa buong pagkatao mo, sumbat ni Lyra, ang galit ay sa wakas ay nanaig sa kanyang pagpipigil. Ang mukha ni Isabel ay biglang nag-iba. Nawala ang mapang-asar ng ngiti. Napalitan ito ng purong galit. Ang isang probinsyana ay naglakas loob na sagutin siya. How dare you, bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ka sa tingin mo para kausapin ako ng ganyan? Isang hamak na taga-bundok na pinalad lang. Sa sandaling iyon, bumalik si Ricardo sa kanilang mesa. Nakita niya ang komprontasyon at ang kanyang mukha ay namutla. Isabel, tama na yan. Halika na, pakiusap niya, sinusubukang hilahin ang braso ng asawa. Ngunit hindi nagpaawat si Isabel. Iwinaksin niya ang kamay ni Ricardo. Huwag mo akong pakialaman, sigaw niya. Ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Lyra, puno ng apoy. Turuan kita ng leksyon, sabi ni Isabel. Isang leksyon tungkol sa kung saan ka dapat lumugar.
At bago pa man makakilos si Lyra o makasigaw ang sino man, mabilis na dinampot ni Isabel ang kupitan ng red wine mula sa mesa. At sa isang marahas na galaw, iwinasiwas niya ito. Ang pulang likido ay lumipad sa hangin at bumagsak sa dibdib ni Lyra. Ang malamig at malagkit na alak ay dumaloy sa kanyang damit na inabel, na lumikha ng isang malaking mantsa na parang dugo sa kulay indigo ng tela. Ang lahat ay napasinghap. Para sa isang sandali, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga patak ng alak na tumutulo mula sa damit ni Lyra papunta sa sahig na marmol. Ang damit niya, ang kanyang baluti, dinunggisan, nilapastangan. At habang nakatitig si Lyra sa mantsa sa simbolo ng kanyang kahihiyan, ang galit sa mga mata ni Isabel ay hindi pa rin humuhupa. Sa halip ito ay umakyat sa isang bagong antas ng kabaliwan. Ang mantsa ng red wine sa damit ni Lyra ay tila may sariling buhay. Mabilis itong kumalat sa telang inabel na sinisip-sip ng bawat hibla ng sinulid na para bang isang laso na gumagapang sa kanyang balat. Ang kulay indigo na sumisimbolo sa kalaliman ng dagat ng Palawan ay nabahira ng maruming pula, isang brutal na pagsalakay sa kanyang pagkatao. Para sa isang mahabang sandali, walang sino man sa buong La Perla ang gumalaw. Ang mga tinidor ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mga pag-uusap ay namatay sa gitna ng mga salita. Ang lahat ng mga matang mapanghusga, mga matang mausi sa mga matang nagulat ay nakatuon sa eksena sa gitna ng silid kainan. Nakatitig lang si Lyra, sa kanyang damit hindi makapaniwala sa nangyari. Ang lamig ng alak ay nagsimulang tumagos sa kanyang balat, ngunit ang nararamdaman niya ay hindi ang ginaw, kundi ang nag-aapoy na kahihiyan. Ito ay higit pa sa pagtapon ng inumin. Ito ay isang simbolikong paglapastangan. Ang damit na ito, na pinili niya bilang kanyang paninindigan, ay ginawang target ng paghamak. Ayan, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tagumpay at galit. Inilapag niya ang walang lamang kopita sa mesa ng may malakas na kalabog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Para naman bumagay yang itsura mo sa tunay mong ugali. Basura. Ang salitang basura ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang tingin mula sa nabahiran niyang damit patungo sa mukha ni Isabel. At sa mga mata ni Lyra, wala nang bakas ng takot o pagkalito. Ang naroon na lamang ay isang kalmadong apoy, isang mapanganib na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tapos ka na ba, tanong ni Lyra, ang boses niya ay mababa, ngunit malinaw, walang bahid ng panginginig. Ang kalmadong tugon ni Lyra ay tila mas lalong ikinagalit ni Isabel. Inaasahan niya ang mga luha. Inaasahan niya ang pagsusumamo. Hindi niya inaasahan ang dignidad. Ang pagtanggi ni Lyra na gampanan ang papel ng isang biktima ay isang personal na insulto sa kapangyarihan ni Isabel. Hindi pa ako tapos sa'yo, nanlilisik ang mga matang sagot ni Isabel. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka nabibilang dito. Kailan mo ba maiintindihan yan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka ganito matatag na sagot ni Lyra. Ano bang nagawa ko sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito? Dahil ba hindi ako kasing yaman mo? O dahil ba masaya ako sa piling ng lalaking? Alam kong gusto mo rin. Ang huling pangungusap ni Lyra ay isang matapang na sugal, isang patama na batay sa mga bulong-bulungan na matagal nang umiikot sa kanilang sirkulo. Isang patama na tumama ng direkta sa puso ng inggit ni Isabel. Ang mukha ni Isabel ay namulan ng husto na para bang sinampal siya ng katotohanan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Walang hiya kasigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay umabot na sa sukdulan, pumipiyok sa galit. How dare you speak to me that way? Sa tingin mo ba, dahil asawa ka ni Marco de Villa, ay kaya mo na akong bastusin? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. I will destroy you, Isabel. Por favor,
Tama na pakiusap ni Ricardo na muling sinubukang hawakan ang kanyang asawa, ngunit para na itong isang mabangis na hayop na hindi na mapipigilan. I will not be insulted by some classless, gold-digging nobody. From the jungle, hiyaw ni Isabel. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason at puot. Bawat isa ay idinisenyo upang saktan ng todo. Kailangan mong matutunan ang iyong lugar at nangyari ang lahat ng napakabilis. Sa isang iglap ang kanang kamay ni Isabel na pinalamutian ng mga diamanteng pulseras na kumislap nang nakakasilaw sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay itinaas niya. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa galit at sa isang marahas at mabilis na galaw, iwinasiwas niya ito ng buong lakas. Plak! Ang tunog ay malutong at malakas na, para bang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng laperla at pagkatapos ay isang ganap na katahimikan ang pumalit, mas malalim at mas mabigat kaysa kanina. Naramdaman ni Lyra ang matinding kirot at init sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpatagilid sa kanyang ulo. Saglit siyang natulala. Ang kanyang mga tainga ay umugong. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang sakit na tumagos sa kanyang kaluluwa, ang sakit ng panghuli at sukdulang pagyurak sa kanyang dignidad sa harap ng daan-daang estranghero. Dahan-dahan itinuwid niya ang kanyang ulo. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit na at alam niyang namumula na ito. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, ngunit pinigilan niya ang pagpatak ng mga luha. Hindi niya ibibigay kay Isabel ang kasiyahang yon. Nakatayo si Isabel sa harap niya, ang kanyang dibdib ay humihingal, ang kanyang kamay ay bahagyang nakaangat pa rin mula sa ginawang pagsampal. Sa kanyang mga mata, mayroong isang ligaw na kislap ng tagumpay na para bang ang karahasan ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng masamang kasiyahan. Ang buong restaurant ay natigilan. Ang mga kutsara at tinidor ay nabitawan. Ang mga bibig ay nakanganga sa pagkabigla. Nakikita nila ang lahat. Nakita nila ang pagtapon ng alak. Narinig nila ang mga sigaw. At ngayon, narinig at nakita nila ang sampal. Ang sampal na yon ay hindi lang isang sampal sa pisngi ni Lyra. Ito ay isang sampal sa lahat ng ideya ng tamang asal ng sibilisadong pagkilos. Ito ay ang pagbabalik sa pinakaprimitibong paraan ng pagpapahayag ng galit at kapangyarihan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kristal at pilak ng laperla, sa harap ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila, si Isabel Montenegro ay gumawa ng isang pagkakamali. Isang pagkakamali na yayanig hindi lang sa kanilang dalawa, kundi sa buong pundasyon ng mundong kanilang ginagalawan. Isang pagkakamali na magkakaroon ng mga kahihinatnang hindi niya kailanman inasahan at tiyak na hindi niya kayang bayaran. Ang sampal ay narinig sa buong mundo at ang sagot dito ay paparating na. Ang katahimikan na sumunod sa sampal ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa katahimikan ng isang libingan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng laperla. Maging ang mahinang tugtog ng piano mula sa lounge ay biglang natigil na, para bang ang pianista ay natigilan din sa pagkabigla. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at mabibigat na paghinga ni Isabel, isang tunog ng tagumpay na puno ng galit. Nakatayo siya roon na parang isang general na nanalo sa isang labanan. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lyra, naghihintay ng pagbagsak ng mga luha ng pagsuko. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Ang init at kirot ay kumakalat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Isabel. Ang mga mata na yon ay hindi nagpakita ng pagkatalo. Sa halip, ang mga ito ay kumikinang sa isang malamig at matatag na determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang sampal o insulto. Iyan lang ba
Ang kaya mo bulong ni Lyra ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas na parang isang patalim na tumusok sa gitna ng katahimikan. Ang tanong na yon, isang tahasang paghamon, sa halip na isang pagsusumamo, ay lalong nagpasiklab sa galit ni Isabel. Ang kanyang mukha ay muling namula. Ibinuka niya ang kanyang bibig para muling sumigaw, para muling manakit, para durugin ng tuluyan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit bago pa man may lumabas na salita mula sa kanyang mga labi, isang boses ang biglang narinig mula sa likuran. Isang boses na kalmado malamig at puno ng isang kapangyarihan na tila nagpayanig sa mismong sahig ng restaurant. Anong ibig sabihin nito? Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binitawan ang mga ito ng may kontroladong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Agad na napalingon ang lahat at doon nakatayo, malapit sa bar, si Marco de Villa. Ang kanyang telepono ay nakababa na sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagmamahal at pag-aalala ay ngayon ay isang maskara ng yelo at apoy. Ang kanyang mga berdeng mata na karaniwang malambing ay ngayon ay nakatuon kay Isabel Montenegro na may tindi na parang dalawang esmeraldang laser handang tumunaw ng kahit anong bakal. Ang pagbabago sa kapaligiran ay agaran at dramatiko. Kung si Isabel ay ang reyna ng eksena, kanina, ang pagdating ni Marco ay ang pagdating ng hari, at ang hari ay hindi natutuwa. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Isabel. Ang kanyang matagumpay na ngiti ay biglang natunaw na palitan ng isang sandali ng pagkatakot na mabilis niyang sinubukang itago sa likod ng isang maskara ng pagkukunwari. Marco darling, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na pinapasigla. Mabuti't bumalik ka na. Itong asawa mo ay gumagawa ng iskandalo. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon na gamitin ang presensya ni Marco para lalong idiin si Lyra. Ngunit hindi man lang tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang pulang marka ng kamay na malinaw na nakabakat sa pisngi ng kanyang asawa. Sa bawat hakbang na ginawa ni Marco, palapit sa kanilang mesa, tila bumababa ang temperatura sa silid. Ang mga tao ay umurong sa kanilang mga upuan. Maging ang mga waiter ay napahinto sa kanilang ginagawa. Para siyang isang bagyo na tahimik na namumuo at alam ng lahat na kapag ito ay bumuhos ito, ay magiging mapaminsala. Nilampasan niya si Isabel na parabang ito ay hindi nag-i-exist. Dumiretso siya kay Lyra. Hinawakan niya ng buong ingat ang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay marahang-marahang hinaplos ang namumulang balat na parabang ito ay ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sinaktan ka ba niya, tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at para lamang kay Lyra, ngunit sa katahimikan ng silid ito ay narinig ng lahat. Tumangulang si Lyra. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay nangilid sa luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagdating ng kanyang tagapagtanggol. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang mga kamay at pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon upang harapin si Isabel Montenegro. Ang tingin na ibinigay niya kay Isabel ay isang bagay na hindi malilimutan ng sinuman sa mga nakasaksi nito. Ito ay isang tingin na walang emosyon, walang galit, walang awa. Ito ay ang tingin ng isang hukom na naghahatol ng kamatayan. Isabel, sabi niya, ang pangalan nito ay binitawan niya na parang isang sumpa. Gusto kong itanong sa'yo pero alam ko nang ikaw ang may gawa. Marco, hindi mo naiintindihan, nagsimulang magpaliwanag si Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi, Isabel, ikaw ang hindi nakakaintindi. Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bigat na parang isang blok ng semento. Tumingin siya sa paligid sa mga matang nakamasid sa kanila. At pagkatapos itinaas niya ang kanyang boses ng kaunti sapat para marinig ng lahat sa bawat sulok ng restaurant. Ang babaeng ito, sabi niya,
Habang marahang inilalagay ang kanyang kamay, sa likod ni Lyra ay si Lyra Reyes de Villa, ang asawa ko, ang buhay ko, ang reyna ng aking tahanan. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulungan ay sumabog na parang apoy sa tuyong damo. Asawa niya, Diyos ko, sinampal niya ang asawa ni Marco de Villa. Siya pala si Mrs. de Villa. Si Isabel ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkatakot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang buong pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho sa isang pangungusap lamang. Inakala niyang sinasaktan niya ang isang hamak na tagalabas. Ang hindi niya alam, sinasaktan niya ang pinakamahalagang tao sa buhay ng lalaking may hawak ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi ko alam na uutal na sabi ni Isabel. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Napakapit siya sa likod ng isang silya para suportahan ang sarili. Hindi mo alam ulit ni Marco ang isang kilay ay bahagyang tumaas. So kung alam mong siya ang asawa ko, hindi mo sana siya sasaktan. Ganun ba? Ang ibig mong sabihin, ayos lang nasaktan at hiyain ng isang tao. Basta't sa tingin mo ay wala siyang kapangyarihan. Ganyan ka ba pinalaki, Isabel? Ang bawat tanong ay isang dagok na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Hindi lang si Isabel ang tinatamaan ng mga salita ni Marco, kundi ang lahat ng nasa silid na may parehong pag-iisip. Naisip mo ba kahit isang saglit lang pagpapatuloy ni Marco ang kanyang boses, ay nagsimulang tumaas ang galit? Ay unti-unti nang kumakawala. Kung ano ang mararamdaman mo, kung ang asawa mo ang ginanito, kung ang ina mo, kung ikaw mismo ang binuhusan ng alak at sinampal sa harap ng lahat, dahil lang sa iyong suot o sa iyong pinanggalingan, walang makasagot. Ang lahat ay napayuko sa hiya. Hindi sabi ni Marco, sinasagot ang sarili niyang tanong, dahil ang mga taong katulad mo ay hindi iniisip ang nararamdaman ng iba. Ang iniisip niyo lang ay ang inyong sarili, ang inyong kapangyarihan, ang inyong imahe. Lumingon siya sa Maitre d' nakatayong hindi kalayuan, namumutla at nanginginig. Antonio, tumawag ka ng security at tumawag ka ng pulis. Ang utos ay nagdulot ng isa pang alon ng pagkabigla sa buong restaurant. Pulis, halos paanas na sabi ni Isabel. Ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. Marco, please. Huwag. Mag-usap tayo. Maayos natin to. Humarap muli si Marco sa kanya, ang kanyang muka ay walang anumang bakas ng awa. Tapos na tayong mag-usap, Isabel, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay pinal at walang pag-aalinlangan. Sinaktan mo ang asawa ko at sa gabing ito, matututunan mo na may mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera at may mga pagkakamali na hindi na kailanman maayos. Ang hari ay nagsalita na at ang paghatol ay nagsimula na. Ang utos ni Marco na tumawag ng pulis ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng La Perla. Ang mga salitang security at pulis ay mga salitang halos hindi naririnig sa isang lugar na tulad nito, kung saan ang mga di pagkakaunawaan ay karaniwang inaayos ng tahimik sa likod ng mga saradong pinto sa pamamagitan ng mga abogado at malalaking halaga ng pera. Ang paggawa nito sa publiko ay isang malinaw na mensahe, hindi ito isang simpleng alitan. Ito ay isang krimen. Si Isabel Montenegro ay tila nawalan ng lahat ng kulay sa mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Ang imahe niya, ang kanyang reputasyon, ang pangalan ng kanyang pamilya, lahat ay nasa bingit ng pagkasira. Sa isang iglap siya, ang reyna ng sosyal na eksena, ay naging isang karaniwang kriminal na nahuli sa akto. Marco, pakiusap. Nagmamakaawa ako, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Lumapit siya, sinusubukang hawakan ang braso ni Marco, ngunit umatras ito na para bang si Isabel ay may nakakahawang sakit. Nagkamali ako. Inaamin ko.
Isang malaking pagkakamali. Pero huwag mong gawin to. Masisira ang lahat. Dapat inisip mo yan bago mo itinaas ang kamay mo sa asawa ko. Malamig na sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lyra ay nakatayo lang sa tabi ni Marco, nakakapit sa kanyang braso. Isang bahagi niya ay nakakaramdam ng matinding kasiyahan. Ito ang hustisya. Ito ang pagpapatunay na hindi siya nag-iisa, na mayroong isang taong handang ipaglaban siya hanggang sa huli. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang balsamo sa kanyang mga sugat na pinapawi ang sakit ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kanyang paggaan ng loob, nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Isabel. Hindi ito simpleng takot sa pulis o sa eskandalo. Ito ay ang takot ng isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa na naisipang gumawa ng isang huling maruming galaw para makaligtas. At ginawa nga niya. Tumingin si Isabel mula sa malamig na mukha ni Marco patungo kay Lyra. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang bagay na mas masama, isang galit na puno ng lason, isang pagnanais na manakit at manira. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang may kasama siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel, isang tawang halos parang isang hikbi. Alam niyo, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado sa isang nakakakilabot na paraan habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa paligid sa mga taong nanonood. Kawawa naman ako, hindi ba? Ako ang kontrabida. Pero naisip niyo ba kung bakit ako nagkaganito? Ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ikaw ang may kasalanan nito, Marco. Napakunot ang noo ni Marco. Anong pinagsasabi mo dahil nagpabulag ka? Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay muling tumaas puno ng akusasyon. Nagpauto ka sa isang babaeng alam ng lahat dito kung ano talaga ang habol sa'yo. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri kay Lyra. Huwag kayong maniwala sa kanyang pagiging inosente. Huwag kayong maniwala sa kanyang kwento tungkol sa pagiging simple. Lahat yan ay isang palabas, isang napakahusay na pag-arte. Naramdaman ni Lyra na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-atake. Ito ay mas personal, mas masakit. Tumigil ka, Isabel. Nababaliw ka na, mariing, sabi ni Marco. Ako ba ang baliw mo ni Isabel? O ikaw ang bulag? Naisip mo ba kung paano kayo nagkakilala? Isang coffee shop sa Westwood. Isang lugar na puno ng mga mayayamang tao. Anong ginagawa ng isang hamak na literacy coordinator doon? Nagkataon lang ba talaga, Marco? O baka naman, plinano niya ang lahat? Ang mga salita ni Isabel ay parang mga ahas na gumapang sa isipan ng mga nakikinig. Nagtanim ito ng isang maliit na buto ng duda. Si Lyra ay natigilan. Ang paraan ng pagkakasalaysay ni Isabel sa kanilang kwento ang pinakamahalaga at pinakamagandang pangyayari sa kanyang buhay ay ginawa nitong isang kalkuladong plano, isang masamang balak. She played you, Marco. From the very beginning, pagpapatuloy ni Isabel ang kanyang mga salita ay mabilis at sunod-sunod. Ang mga simpleng damit, ang pagtanggi sa mga mamahaling regalo, ang pagiging mahiyain sa mga party. Lahat yan ay parte ng kanyang karakter. Ginawa niya ang sarili niyang perpektong babae. Para sa'yo, isang babaeng hindi materyalosa. Isang babaeng may malalim na prinsipyo. Dahil alam niyang iyon ang kahinaan mo. Alam niyang pagod ka na sa mga babaeng tulad ko. Kaya nag-alok siya ng isang bagay na bago at totoo. That's a lie. Sigaw ni Lyra ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag. Isit tanong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. O baka naman natatakot ka lang na malaman ni Marco ang katotohanan.
na ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat I love you mo ay may katumbas na presyo sa iyong isipan, ang mga akusasyon ay brutal. At ang pinakamasakit sa lahat ang mga ito ay mga bersyon ng mga takot na minsan ay bumulong din sa isipan ni Lyra sa mga gabing hindi siya makatulog. Karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito? Iniisip ba ng mga tao na pera lang ang habol ko? Ngayon ang mga takot na yon ay isinisisigaw sa harap ng lahat. Isabel, that's enough, sigaw ni Marco. At sa unang pagkakataon, may bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Hindi dahil na naniniwala siya kundi dahil ang mga salita ni Isabel ay napakasama at napaka-personal na kahit ang pinakamatibay na pundasyon ay mayayanig. At iyon ang nakita ni Lyra, ang sandaling pag-aatubili sa mga mata ni Marco. Ang isang segundong paghinto bago siya magsalita. Hindi ito duda sa pagmamahal niya. Ito ay ang pagkabigla at ang laso ng mga salita ni Isabel na nagsimulang gumana. Para kay Lyra ang sandaling iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ang sampal ay sugat sa laman. Ito ay sugat sa kaluluwa. Ang lalaking ipinaglaban siya kanina, ang kanyang hari, ay ngayon ay may bahagyang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na gumuho ang kanyang mundo. Si bulong ni Isabel na nakita rin ang nakita ni Lyra. Ngumiti siya ng mapait. Kahit siya nag-iisip na dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may punto ako. Masyado lang perpekto ang kwento ninyo para maging totoo. Ang mga salita ni Isabel ay ang huling dagok. Ang lason ay naipasok na, ang duda ay naitanim na, at ang matibay na alyansa ni Lyra at Marco sa isang iglap ay nagkaroon ng isang malalim na lamat. Ang tunay na laban ay hindi na sa pagitan ni Lyra at ni Isabel. Ito ay sa pagitan na ni Lyra at Marco at sa anino ng pagdududa na ngayon ay namamagitan sa kanila. Ang lason na pinakawalan ni Isabel ay kumalat sa hangin, mas mabigat at mas nakak-suffocating kaysa sa usok. Ang komprontasyon ay lumipat mula sa isang malinaw na laban ng tama at mali, patungo sa isang madilim at magulong lugar ng duda at akusasyon. Si Lyra, na kanina lang ay nakakaramdam ng tagumpay at pagpapatunay, ay ngayon ay nakatayo na, parang isang nasasakdal na muling nilitis para sa isang bagong krimen, isang krimen laban sa tiwala at pag-ibig. Naramdaman niya ang paglayo ng braso ni Marco mula sa kanya, hindi isang pisikal na paglayo, kundi isang emosyonal na distansya. Ang isang segundong pag-aalinlangan na yon ay lumikha ng isang bangin sa pagitan nila, isang bangin na tila napakahirap tawirin. Tumingin siya sa kanyang asawa at ang nakita niya ay isang lalaking naguguluhan na pilit na nilalabanan ang lason na ipinasok sa kanyang isipan. Ang sakit na dulot nito ay halos hindi niya makayanan. Nakatayo si Isabel, humihingal, ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, kahit na ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Nanalo siya. Hindi man siya makaligtas sa kaso, nagawa naman niyang sirain ang isang bagay na mas mahalaga. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan na ito, kung saan ang lahat ay hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari, isang boses ang biglang narinig. Hindi ito malakas, hindi ito galit. Ito ay kalmado, matatag at puno ng isang awtoridad na hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa edad at karunungan. Isabel Montenegro, nakakahiya ka. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa isang mesa sa may bintana, dahan-dahang tumayo ang isang babaeng may edad na marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang dekada 60. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng buhay. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida at isang kwintas na perlas, walang kinang ng diamante, ngunit may bigat ng tunay na klase. Kilala siya ng lahat sa silid. Siya, si Elena,
Tita Elena Vargas, isang iginagalang na matriarch ng isang lumang pamilya na kilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang talino, integridad at sa kanyang kakayahang magsalita ng katotohanan kahit kanino paman. Kaibigan siya ng yumaong ama ni Marco at kinikilala siya maging ni Doña Elvira. Ang kanyang simpleng pagtayo ay nagpabago sa buong dinamika ng silid. Tita Elena. Bulong ni Isabel ang kanyang muka ay biglang namutla sa ibang dahilan. Ang husgahan ni Marco de Villa ay isang bagay. Ngunit ang husgahan ni Tita Elena Vargas sa harap ng buong alta sosyedad ay ibang usapan. Ito ay isang social death sentence. Hindi pinansin ni Tita Elena ang kanyang pagtawag. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lahat. Nakaupo ako dito buong gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at umaabot sa bawat sulok. Napanood ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Naglakad siya palapit sa gitna, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa pagitan ng dalawang grupo. Nakita ko ang isang babae. Sabi niya sa tumitingin kay Isabel na puno ng inggit at galit na ginamit ang kanyang yaman at posisyon para yurakan ang dignidad ng isa pang babae na wala namang ginagawang masama. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lyra at ang kanyang mga mata ay lumambot. At nakita ko ang isa pang babae pagpapatuloy niya na kahit hinahamak na ay nanatiling matatag. Sumagot siya ng may dignidad at hindi nagpatinag sa takot. Ang mga salita ni Tita Elena ay parang isang liwanag sa gitna ng kadiliman. At ngayon, sabi niya, at ang kanyang tingin ay bumalik kay Isabel na ngayon ay nanginginig na dahil hindi mo siya kayang talunin sa larangan ng karakter, sinusubukan mo siyang sirain sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Gumagawa ka ng mga kwentong walang basihan para lang iligtas ang iyong sarili. Ganyan ka na ba kadesperada? Isabel. Walang naisagot si Isabel. Ang kanyang sandata, ang kanyang dila, ay naging inutil sa harap ng katotohanan. Sa wakas, tumingin si Tita Elena kay Marco. Ang kanyang tingin ay hindi galit, kundi puno ng isang bagay na mas malalim pagkadismaya. At ikaw, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Kilala ko ang ama mo. Isa siyang lalaking may isang salita at matalas ang pagkilatis sa tao. Ipinagmamalaki ka sana niya dahil sa iyong mga tagumpay. Ngunit ikahihiya ka niya kung makikita niyang nag-alinlangan ka kahit isang saglit lang sa babaeng pinili mong pakasalan dahil lang sa mga makamandag na salita ng isang taong tulad nito. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang sampal mula sa nakaraan. Tila siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Tumingin siya kay Lyra at sa mga mata nito, nakita niya ang sakit na idinulot ng kanyang sandaling pag-aalinlangan. Ang pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso. Hindi ko alam kung paano nagkakilala ang dalawang batang ito. Pagpapatuloy ni Tita Elena, ang kanyang boses ay muling bumalik sa buong silid. Pero may ikukwento ako sa inyo. Noong 1 taon, inimbitahan ako sa isang maliit na pagtitipon para sa isang literacy foundation. Walang press, walang mga socialite, mga guro at volunteer lang. At doon sa isang sulok, may isang babaeng buong pusong nagbabasa ng kwento sa isang grupo ng mga bata. Hindi niya alam na may nakatingin sa kanya. Wala siyang pakialam sa paligid. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga batang nakikinig sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Lyra. Ang babaeng yun ay ikaw, hindi ba, Hija? Tumango si Lyra, ang mga luha ay nagsimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pasasalamat. Ang pag-ibig na totoo ay hindi makikita sa mga mamahaling regalo o sa mga magagarang selebrasyon. Pagtatapos ni Tita Elena, ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Marco.
Makikita ito sa mga tahimik na sandali, sa paghanga sa karakter ng isang tao, hindi sa kanyang bank account. Marco, meron kang isang kayamanan sa iyong tabi na higit pa sa lahat ng pera mo sa bangko. Huwag mong hayaang may sino mang magnakaw niyan sa'yo. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan na puno ng pag-iisip at realisasyon. Ang laso ni Isabel ay nawalan ng bisa. Ang tinig ng katwiran ay nanaig. Bumalik si Tita Elena sa kanyang mesa at umupo na para bang wala siyang ginawang pambihira. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Ang laban ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang natitira na lang ay ang pagharap sa mga kahihinatnan. At para kina Lira at Marco, ang pagharap, salamat na nilikha sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salita ni Tita Elena ay nanatiling nakalutang sa hangin na nag-iwan ng isang malinaw na landas palabas sa kaguluhan. Ang laso ng duda ay unti-unting napawi, napalitan ng nakakahiyang liwanag ng katotohanan. Ang mga tingin ng mga tao ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ngayon ay puno ng awa para kay Lira at ng matinding pagkamuhi para kay Isabel. Ngunit para kay Lira, ang pinsala ay nagawa na. Ang sakit na makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco, kahit gaano pa ito kabilis na wala, ay isang sugat na mas malalim kaysa sa marka ng sampal sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang mga takot, ang lahat ng kanyang insecurities tungkol sa kanilang magkaibang mundo ay nagkatotoo sa isang iglap na yon. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Lira mahal, patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ako nagduda sa'yo, hindi kailanman. Nabigla lang ako sa kasamaan niya. Sa lason. Please believe me. Inabot niya ang kamay ni Lira, ngunit umiwas ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan na mahanap muna ang kanyang sariling paninindigan. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa bago niya muling mahawakan ang kamay nito. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pagpunas na yon ay hindi lang pag-aalis ng luha. Ito ay isang kilos ng pag-aalis ng kahinaan. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at hinarap. Hindi lang si Marco o si Isabel, kundi ang buong silid. Hindi na siya ang biktima na pinagtatanggol. Siya na ngayon ang magsasalita. May isang bagay na gustong linawin ni Mrs. Montenegro kanina. Simula ni Lira, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag at may bigat. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam na mapunta sa isang lugar na hindi ako nababagay. Lahat ay nakikinig. Maging si Isabel ay natigilan sa kanyang pag-iyak, nagtataka sa kung ano ang sasabihin ni Lira. At sa loob ng 3 taon, iyon din ang tanong ko sa aking sarili. Pag-amin ni Lira, isang katapatan na ikinagulat ng marami. Araw-araw, ginigising ako ng tanong na yon. Sa tuwing nagsusuot ako ng damit na hindi ko pinili. Sa tuwing pumupunta ako sa isang party na hindi ko naiintindihan. Sa tuwing sinusubukan kong ngumiti sa mga taong alam kong hinuhusgahan ako sa likod ng aking likuran. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Marco at sa pagkakataong ito, puno ito ng isang masakit na pag-unawa. Kahit kasama kita, pakiramdam ko mag-isa ako. Dahil sinusubukan kong magkasya sa isang mundong hindi para sa akin. Naramdaman ni Marco ang bawat salita na parang isang saksak sa kanyang puso. Ito ang mga bagay na hindi masabi ni Lira sa kanya, mga bagay na kinimkim nito sa loob ng 3 taon. Pero ngayong gabi, pagpapatuloy ni Lira at isang bagong lakas ang pumasok sa kanyang boses dahil kay Mrs. Montenegro, natagpuan ko ang sagot. Lumingon siya at tiningnan ng diretso si Isabel
na napaurong sa tindi ng kanyang tingin. Nalaman ko na hindi ako ang hindi nababagay dito, sabi ni Lyra. Ikaw, ang mga katulad mo na sumusukat sa halaga ng isang tao base sa kanyang damit, sa kanyang pera o sa kanyang apelyido. Kayo ang hindi nabibilang sa isang sibilisadong mundo. Isang bulong ng pagsang-ayon ang narinig mula sa ilang mesa. Si Tita Elena ay bahagyang tumango, isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. At nalaman ko rin, sabi ni Lyra, ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Marco na ang problema ay hindi ang pagkakaiba ng ating mga mundo. Ang problema ay ang takot ko. Ang takot kong hindi maging sapat para sa'yo. Ang takot kong isipin ng mga tao na isa lang akong oportunista. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa huling salita, ngunit mabilis niya itong binawi. Sinubukan kong magbago. Sinubukan kong maging ang babaeng inaakala kong gusto mo, ang babaeng inaakala kong tatanggapin ng mundo mo. At sa proseso, unti-unti kong kinalimutan kung sino talaga ako. Humakbang siya palapit kay Marco. Ngayon, sila na lang ang tila tao sa silid. Ang babaeng minahal mo ay hindi si Mrs. De Villa, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matatag. Ang babaeng minahal mo ay si Lyra Reyes. Ang babaeng nagmula sa Palawan na mas gustong magtanim ng kamatis kaysa magsuot ng diamante. Ang babaeng naniniwala na ang tunay na yaman ay nasa puso at hindi sa bangko. Ang babaeng yon ay nandito pa rin at hindi ko na siya hahayaang mawala. Inabot ni Lyra ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Marco. Hindi ko kayang kontrolin kung anong iisipin ng ibang tao. Hindi ko kayang pilitin ang mundo mo na tanggapin ako, sabi niya. Pero may isang bagay akong kayang piliin. Huminga siya ng malalim at sa mga salitang sumunod, inilagay niya ang lahat ng kanyang puso, lahat ng kanyang pananampalataya. Pinipili kita, Marco. Pinipili kita hindi dahil sa pera mo o sa pangalan mo. Pinipili kita dahil sa kung sino ka kapag tayong dalawa lang. Pinipili ko ang pagmamahal natin, ang mga pangarap natin, ang tahanan na binuo natin. Pinipili ko tayo. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ay isang deklarasyon ng pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang duda, isang pagpili na ginawa sa gitna ng apoy. Niyakap ni Marco si Lyra. Nang napakahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Pinipili rin kita, Lyra, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Noon, ngayon at magpakailanman. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Walang dapat patawarin, sagot ni Lyra habang nakayakap sa kanya. Natuto tayong pareho ngayong gabi. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan silang humiwalay sa yakap. Ngunit ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak, mas mahigpit kaysa dati. Magkasama na ulit sila, isang unit na hindi na kayang sirain. Lumingon si Lyra kay Isabel sa huling pagkakataon. Ang babae ay nakaupo na sa isang silya, talunan at wasak. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Miss Montenegro, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang uri ng nakakalungkot na awa. Hindi ko hihilingin na parusahan ka ng pulis. Hindi ko kailangan yon. Nag-angat ng tingin si Isabel, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Pero tulad ng sinabi mo kanina, ang mga aksyon ay may kahihinatnan pagpapatuloy ni Lyra. Kaya ito ang gusto kong gawin mo. Gusto kong gugulin mo ang susunod na 6 na buwan bilang isang volunteer sa isa sa mga literacy center na tinutulungan ko sa Tondo. Walang camera, walang press release. Ikaw lang at ang mga bata na kailangan mong turuang magbasa. Ang mungkahi ay ikinagulat ng lahat. Ito ay hindi parusa. Ito ay isang hamon para sa pagbabago. Gusto kong makita mo ang mundo sa labas ng iyong ginintuang hawla, sabi ni Lyra
Ang kanyang mga salita ay diretso at walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman mo ang kwento ng mga taong hinuhusgahan mo. Gusto kong maintindihan mo na ang dignidad ay hindi eksklusibo para sa mga mayayaman. Ito ay para sa lahat. Ang alok ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang pagkakataon para sa pagtubos sa halip na paghihiganti. Para kay Lyra ito ang kanyang huling salita. Hindi na niya kailangan ng pag-amin ng pagkakasala mula kay Isabel. Sa pagpili sa sarili niya at sa pag-ibig nila ni Marco, nanalo na siya sa paraang mas mahalaga. Ang pagpili ay na kay Isabel na ngayon ang harapin ang hustisya sa legal na paraan o ang harapin ang mas mahirap na daan ng pagbabago. Ngunit ang desisyon ni Lyra ay nagmarka ng pagtatapos ng laban. Sa pamamagitan ng pagpili sa pag-ibig at pagpapatawad, sa halip na galit ipinakita niya sa lahat kung ano ang tunay na lakas. Hindi ito ang kakayahang manakit, kundi ang kakayahang maghilom, hindi lang ng sarili, kundi pati na rin ng iba. At sa gabing iyon, sa gitna ng nagkawatak-watak na eksena sa La Perla, si Lyra Reyes de Villa, ang babaeng mula sa Palawan, ay sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na lugar. Hindi ito sa mataas na lipunan, kundi sa tabi ng lalaking kanyang mahal na katayo, ng may dignidad na walang sinuman ang makakabuwag. Ang alok ni Lyra para sa pagtubos ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tulay na gawa sa grasya sa gitna ng mga guho ng gabing iyon. Ang buong restaurant ay naghihintay sa sagot ni Isabel. Ito ay isang pagkakataong hindi inaasahan, isang daan palabas sa legal na gusot, na puno ng kahihiyan kapalit ng isang bagay na mas mahirap ang pagpapakumbaba. Para sa isang saglit, tila, tatanggapin ito ni Isabel. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagnanais na kumapit sa anumang salbabida na inihagis sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya si Lyra, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbagsak na ngayon ay bukas palad na nag-aalok ng isang uri ng kapatawaran, isang bagay ang muling nagbago sa loob niya. Ang pagmamataas na nakatanim ng malalim sa buto ng mga Montenegro sa loob ng maraming henerasyon ay muling umusbong. Ang ideya na siya si Isabel Montenegro ay maglilingkod sa tondo na magtuturo sa mga batang marurungis ay isang kahihiyan na mas malala pa kaysa sa isang gabi sa kulungan. Isang mapait at sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mag-volunteers, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong tuklas na paghamak sa tondo. Sa tingin mo ba ay tatanggap ako ng limos mula sa isang katulad mo? Mas gugustuhin ko pang mabulok sa kulungan. Ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag, isang huling pag-atake ng isang ahas na nasa bingit na ng kamatayan. Tinanggihan niya ang kapayapaan at pinili ang digmaan. Isang malungkot na tango lang ang naging tugon ni Lyra. Ibinigay niya ang kanyang pagkakataon. Ngunit si Marco, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Lyra, ay hindi na nagpakita ng anumang awa. Kung tinanggihan ni Isabel ang grasya ng kanyang asawa, kung gayon ang hustisya niya ang matatanggap nito. Kung iyan ang gusto mo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at pinal na parang pagbagsak ng isang martilyo ng hukom. Lumingon siya sa security ng restaurant na papalapit na. Ituloy niyo, dalhin niyo siya sa labas. Hinihintay na siya ng mga pulis. Hindi. Marco, hindi mo to magagawa, sigaw ni Isabel habang hawak siya ng 2 gwardiya sa magkabilang braso. Ang pamilya ko, ang asawa ko, ang negosyo namin. Ang negosyo ninyo ulit ni Marco na tila may naalala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Salamat sa pagpapaalala. Sa harap ng lahat idinial ni Marco ang isang numero. Pagkatapos ng ilang ring sumagot ito. Gregory, sabi ni Marco, ang boses ay formal at walang emosyon. Ito ang ama ni Ricardo Montenegro, ang patriarch ng kanilang pamilya. Marco de Villa here. I'm calling to inform you that our proposed partnership for the new Veridia campus
is officially terminated effective immediately. Consider the deal dead. Narinig ng mga nasa malapit ang mahinang tunog ng isang boses na nagmamakaawa sa kabilang linya. Ngunit hindi natinag si Marco. Why, you can ask your daughter-in-law. She's currently at La Perla making quite a scene. Good evening. Pinatay niya ang tawag. Ang mukha ni Isabel ay nawalan na hindi lang ng kulay, kundi ng buhay. Ang deal na yon, isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ay ang tanging bagay na pumipigil sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ngayon wala na. Sa isang tawag lang, winasak ni Marco ang kanilang kinabukasan. At tungkol naman sa mga charity, dagdag ni Marco na parang hindi pa tapos. Lumingon siya kay Tita Elena. Tita Elena, I trust you, and the other board members will know what to do regarding Mrs. Montenegro's position in the foundations we support. Isang matatag na tango lang ang sagot ni Tita Elena. Malinaw ang mensahe, tapos na ang karera ni Isabel bilang isang pilantropo. Ang kanyang pangalan ay magiging putik sa lahat ng sirkulo na dati niyang pinaghaharian. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Isabel, palabas patuloy itong sumisigaw at nagbabanta, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Siya ay isa ng multo, isang ala-ala ng kapangyarihang minsan niyang tinaglay. Nang sa wakas ay nawala na siya, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa restaurant. Ang unos ay tapos na. Lumingon si Marco kay Lira. Ang galit sa kanyang muka ay nawala na napalitan ng walang hanggang pagmamahal at pag-aalala. Hinawakan niya ang pisngi ni Lira sa lugar kung saan tumama ang sampal. Umuwi na tayo, mahal, sabi niya nang may lambing. Tapos na ang lahat. Tumango si Lira. Ngunit habang paalis na sila, huminto siya. Tiningnan niya ang kanilang mesa, ang mga pagkaing hindi pa nagagalaw, ang nabasag na kopita, ang serbilyetang nakakalat. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin pa rin sa kanila, ngunit ngayon ang kanilang mga mata ay puno na ng respeto at paghanga. Isang-isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Isang ngiting totoo at puno ng kumpiyansa. Hindi pa sabi niya na ikinagulat ni Marco. Gusto ko munang tapusin ang ating hapunan. Sigurado ka, tanong ni Marco. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, oo, sigurado ako, sagot ni Lira at may bagong sigla sa kanyang boses. Bumalik siya sa kanilang mesa at umupo ng tuwid. Sinubukan niya akong paalisin dito dahil sa tingin niya ay hindi ako nababagay. Hindi ko hahayaang manalo siya kahit sa maliit na paraan. Pumunta tayo rito para ipagdiwang ang ating anibersaryo at iyon mismo ang gagawin natin. Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng kinakabahan kanina. Ito ay isang reyna na nakaupo sa kanyang trono, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa isang dignidad na hindi matitinag. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco habang umupo siya sa tapat niya. Inabot niya ang kamay ni Lira sa ibabaw ng mesa. Nasabi ko na ba sa'yo, kamakailan lang na baliw ako sa'yo. Hindi pa sa loob ng huling 10 minuto, sagot ni Lira ang kanyang tawa ay malaya at masaya. Isang tunog na nagpuno ng buhay sa buong silid. Sumenya si Marco sa waiter. Pakidala po kami ng bagong set ng pagkain at ang pinakamahal niyong champagne. Mayroon kaming ipinagdiriwang. Habang dahan-dahang bumabalik sa normal ang takbo ng restaurant, ang kwento ng nangyari sa gabing iyon ay magsisimula ng kumalat na parang apoy sa buong Maynila. Ang pagbagsak ng mga Montenegro ay magiging usap-usapan sa loob ng maraming buwan. Ngunit para kina Lira at Marco, wala nang halaga ang mga iyon. Habang itinataas nila ang kanilang mga kopita para sa isang tagay, alam nila kung ano ang tunay nilang ipinagdiriwang. Hindi ito isang tagumpay laban kay Isabel. Ito ay isang tagumpay para sa kanila. Hinarap nila ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang pagsasama at lumabas silang mas matatag, mas nagkakaintindihan
at mas nagmamahalan. Ang agwat sa pagitan ng kanilang dalawang mundo ay hindi nawala, ngunit natutunan nilang hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang tulay na kanilang binuo sa pagitan ng mga ito, isang tulay na gawa sa paggalang tiwala at isang pag-ibig na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Sa gabing iyon, sa gitna ng La Perla, natagpuan ni Lyra ang kanyang tunay na kapangyarihan at natagpuan ni Marco ang kanyang tunay na tahanan hindi sa isang penthouse o mansyon, kundi sa mga mata ng babaeng pinili niyang mahalin ang kanyang reyna ngayon at magpakailanman. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na.